mensahe ng Panginoon. At gayon din po ang aking pagbati sa mga kapatid po natin na nasa online platform. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Na-amaze po ako dun sa Book of Samuel kaya hindi ako makaalis. Hanggang ngayon yung pa rin yung nakikita ko nga parang kumbaga lang ako ng parang patalastas kasi yung about kay Ed Lapis, meron ko siyang tinurong sa aking sablay. So before that, ang aking tinuro po, 1 Samuel chapter 16 verse 7, na ang Panginoong Diyos hindi ho tumitingin sa gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao tumitingin sa mata, sa outward appearance. Kasi nung natanggal na po, naalis sa paghahari si Saul dahil hindi ko siya sumunod, itinuro ko din po yan, no? Dahil doon sa hindi niya pagsunod na lubos na lipulin, no? Itinira pa niya yung si Hari agad. Inalis po siya ron sa pagiging hari at mag-a-appoint po ang Diyos ng panibagong muli na ma-appoint. Nakita po ni Propeta Nathan, ako siguro ito na. Bumase po siya doon sa standard ng una. Kasi nung na po si Saul, siya po yung pinakatangkad sa bayan ng Israel. Siya din po yung pinakagwapo. Kaya nung second po na nakita po niya si Eliab. No? Kaya ano'y ng Panginoong Diyos. Ito na po ang aking topic, mga kapatid. Hinango ko po doon sa kanta ni Michael Jackson, Man in the Mirror. At ang pangulo pong passage na aking pinaghanguan, 2 Samuel chapter 12 verse 7. At mamaya ko po i-conclusion yung laman ng mga lyrics ng kanta ni Michael Jackson sa last ng ating pag-aaral. Ito po yung time na na-anoint na po si King David bilang second kings. At ito po yung time na kung saan nagkasala po siya. Ang totoo, isa lang naman po yung kasalanan po niya eh. But nag-lead na naging dalawa. No, mga kapatid. Ito po yung time na inutusan po ng Diyos si Prophet Nathan. By the way, mga kapatid, yung Book of Samuel po, yung first 1 to 24 verse, sinulat po ito ni Prophet Samuel. The remaining sinulat po ni God at saka ni Prophet Nathan na mga prophets during the reign of King David. No, mga kapatid. Si Nathan at saka si God na propeta. So ito na po yan, mga kapatid, na pinapunta po siya ng Panginoong Diyos, inutusan po siya, pumunta ka kay David. Sumablay siya, nagkasala siya.
At nung sinasalita po ni Propeta na Nathan ang mensaheng galing sa Diyos, no? Naggalit po siya kasi yung mensahe, naku, nakakagalit, nakakapanintig ng ugat, nakakapangalit. Dapat yung taong niya mamatay, ang sabi niya. Eh nung sinabi niya yon, ay hindi lang dapat mamatay, isauli na makaapat, no? Yung ginawa niyang kamalian. Pero alam niyo yung sagot sa kanya ng propetang si Nathan. Ito po, in 2 Samuel chapter 12 verse 7. Ito na po, i-reveal ko po yung pamagat ng ating topic. Then Nathan said to David, "You are the man." Galit na galit ka sa lalaking yon. Sabi mo, dapat mamatay, dapat isauli na makaapat. Ikaw ang lalaking yon. Sabi ko, eksakto sa napapakinggan kong music. Man in the mirror. Nanalaming ka, ang nakita mo pala sa salamin, na galit ka, sarili mo. Sa panahon po natin ngayon, sa mundo po natin, na ang ugali ng lahat ng mga tao magturo. Kasi si ano eh. No? Ito po yung napakagandang mensahe ng aking nakita sa kantang yaon. Turo ka ng turo sa iba. Nagsalamin ka ba? O ano ngayon yung nakita mo sa salamin? Di ba ikaw din? Ano sabi po ni Nathan na propeta? Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul." Alam niyo po ba, may kasabihan po yung mga tao, yung pusa daw ho siya mambuhay. Ang sabi po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng bibig ni Propeta Nathan, "I have delivered you from the hand of Saul." Kung ang pusa, meron pong siyang nabuhay, alam niyo po bang dinelivered po ng Diyos? Si David, more than 9 times, hindi lang 9, 12 times. Sa susunod po, tatapi ko po yan. 12 times po siyang tinangkang patayin ni Saul noon dahil nalaman niya na siya na pala yung anointed king over Israel. Hindi na pala siya ang reigning king. 12 times po siyang dinelivered ng Diyos. O, yun po yung aking ipaglilingkod na parang susunod na topic nito. Na ang Diyos, no? Ang akala kasi natin pag sinabing grace, pagpapala, biyaya, naiisip lang natin over material. Kaya meron tayong kanta sa Biblia, sa hymn books natin, Count Your Blessing. Hindi natin alam na pati yung deliverance ng Diyos is a blessing. At hindi lang siya isang beses niligtas ng Diyos kay Saul. 12 times. At yan po yung mababasa natin in 18th and 19th chapter of this book Samuel. Yun ho yung aking ipaglilingkod. Sabi niya, ikaw yung lalaking yun. You are the man. You are the man in the mirror. Yun ho yung pamagat ng ating topic. No, mga kapatid, man in the mirror. You are that man. No? Bakit po? Kapag ang Diyos po nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, yun po'y nauuring salita ng Diyos. In Hebrews 1:1, ang Diyos nagsalita sa unang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ngayon, nagsalita sa huling panahon sa pamamagitan ng kanyang mga anak. So sa makatuwid, yung salita ng propeta, pag pinasusugo po ng Diyos, gaya ng salita ng Diyos. Tama po ba? So ito na po. In the book of James, chapter 1:22, patuloy, ito po nakasulat sa NIV ko po ito hinango. Do not merely listen to the word and do deceive yourselves. Do what it says. Huwag lang to tayo maging tagapakinig ng salita na dinadaya natin na ating sarili. Anyone who listens to the word but does not do it, says, is like someone who look in his face in the mirror. So ibig sabihin, nung pinapunta po ng Diyos si Propeta Nathan kay David, nung magkasala siya, ang ginawa po ng Diyos, David, magsalamin ka.
Nung nasalamin po niya yung kanyang sarili, hindi maayos, nagalit siya. Ang sinabi niya kay Propeta Nathan, dapat mamatay ang taong yan, ang lalaking yan, at ibalik na makaapat yung kanyang kinuha doon sa mahirap. Ito po yun, gaya po siya ng nanalamin. And after looking at himself, goes away immediately, forget what he looks like. Ganun daw po ang tao na napakinig niya po yung salita ng Diyos, napakinggan niya. Tapos pag alis niya, daglit-daglit, nakakalimutan niya kung ano siya. Ibig sabihin, pag nalabag po natin yung kautusan ng Diyos, nagiging ganun tayo. Daglit-daglit, nakakalimutan natin kung ano tayo. Nakakalimot. Tuloy po natin. In verse 25, but whosoever looks intently into the perfect law and gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed on what they do. Yung po pala yung dapat na maging tayo. Dapat nagpapatuloy tayo sa ating napakinggan, isinasa kabuhayan natin. Ang sabi pa, pagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Eh, tanong, ano po ba ang naging kasalanan ni David? Na sabi ko kanina, isa lang naman, pero naging dalawa. Meron pala na nun yung kasabihan ng tao, one stone but hit two birds. Diba? Isa lang naman yung ginamit na bato. Pero nung tumama, dalawa yung natamaan. Ito po, makikita po natin in 2 Samuel chapter 12, patuloy, no? Ito po yung time na sinugo po ng Diyos ang propetang si Nathan kay Haring David after po niya na magkasala ng dalawang kasalanan. Isang kasalanan lang ito eh, ba't nag-lead po sa dalawa? At mamaya alamin natin kung paano nag-lead. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David at siya'y naparoon sa kanya. At nagsabi sa kanya, eto na po, dala po ni Propeta Nathan yung salamin, yung word of God. May dalawang lalaki sa isang bayan, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ito na po yung tagpo, dala niya na yung salamin. Ang mayaman ay mayroong totoong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting korderong babae na kanyang binili, inalagaan, at lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak. Kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ng kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya'y parang isang anak. At naparoon ng isang manglalakbay sa mayaman. So bisita po. May naparoon daw pong isang manglalakbay sa mayaman. Alam niyo po kasi yung customary ng araw, pagka meron kang panauhin, ang ibig lang sabihin nun, you are under the protective po ng iyong pinuntahan sa bayan. Naalala ko po yung kay Lot. Naalala niyo yung nangyari kay Lot bago po gunawin yung Sodom at Gomorrah? Ganito po yung kanilang customary sa pagtanggap po sa kanilang mga bisita. Eh gusto po siyang sipingan ng lahat ng mga matatanda doon sa ilabas mo yung lalaking bisita mo. Doon nagsimula yan eh. Yung panggitna. Alam niyo yung panggitna, dalawa lang naman kasi nilikha eh. Lalaki at babae. Ano yung panggitna? Alam niyo na yun mga kapatid. Yung kabaklaan at katomboyan. Ang gusto nilang gamitin, yung lalaki. Eh sabi nung ano, eh kasi under protected po niya, bisita niya eh. Eh meron akong dalawang anak dito, hindi pa nakakakilala ng lalaki. Ano ibig sabihin? Berhen pa. Gawin niyo sa kanila ang gusto niyo gawin. Hindi, ayaw namin yan. Ang gusto namin yung lalaki. Yung bisita mo. Ibig sabihin, pag under ka po nung tinatawag na customary nila, na bisita ka, eh pati buhay mo under their protection at lahat ng meron sila, ihahain sa'yo. So ibig sabihin dito po, nagkaroon po ng bisita yung mayaman. Ang ine-expect lang, di ba marami siyang bakahan? Eh bisita mo yun eh. Eh paano ba naman ipagpatay ko siya ng isa sa iyong baka, isa sa iyong tupa? Pero ibang nangyari dito mga kapatid, ito po nangyari ha. No? Ito po nangyari. Na inihanda na maglalakbay na dumating sa kanya, kunti,
Kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki. Naku, matindi pala ito. Sakim pala tong mayaman na to. Imbes na kumuha siya ng hayop sa kanyang kawan para ihanda doon sa manglalakbay na bisita niya, ang kinuha niya, sa pilitang pwersa niyang kinuha yung kaisa-isa po na babaeng kordero po ng mahirap. Pero sa kanya pong kinuha yun. Bakit po? Hindi naman ibibigay na mahirap yun eh. Alam niyo po ba yung paglalarawan na sabi niya, kumakain ng pagkain ng kanyang nahihiga sa kanyang sinapupunan. No? Kumakain ng anumang pagkain na meron siya. Ibig sabihin, mahal sa kanya ito. Kaya nung kinuha niya ito, sapilitan. At yun po yung inihanda po niya sa kanyang mga lalakbay na bisita. No? Na dumating sa kanya. So ito na po. Nung napakinggan niya po yung mensahe po yan, hindi po galing kay Propeta Nathan. Yung mensahe po yan, mensaheng galing po sa Diyos. Tingnan niyo po, yung 12 verse 5, at ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki. At kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon. Ang lalaki na gumawa min ito ay karapat dapat na, ano sabi niya? Mamatay. Ang bilis po kagad ng hatol po ng hari. Ang lalaking gumawa niya ay dapat na mamatay. Karapat dapat sa kamatayan. At bukod po, hindi lang yun. Ang sabi niya in verse 6, at isauli ang kordero na may dagdag na 4, sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito, sapagkat siya hindi naawa. Eh, yun na lang yung posisyon ng lalaking mahirap eh. Ibig sabihin na wala po yung abag sa mayaman na ito. Verse 7, eto na po yun. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. You are the man in David. Ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinahirang kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Hindi lang po isa, 12. Diyan po yung aking ipaglilingkod sa susunod na akong loobin ng Panginoon sa darating na lingkod as a series. Verse 9, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ng salita ng Panginoon? So ang nalabag po pala niya, salita ng Panginoon. No? Na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin. Iyong sinugatan ng tabak ang si Uriah na Hiteo. Kung mapapansin niyo mga kapatid, ang paglalahad rito ni Propeta Nathan from last to first. Kasi ang una niyang kasalanan, kinuha niya po munang sinipingan si Bathsheba. Yun ang first. Pero yung paglalahad dito ni Propeta Nathan, yung last niya ng nagawang kasalanan, yung pinalagay niya kay Huwab, no, na sa matinding labanan, si Uriah para mamatay sa tabak. So ang paglalahad rito ni Propeta Nathan mula doon sa huling kasalanan, bago doon sa una, yung paglalahad niya. So ito po, iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa. Pero sa totoo po, ang nangyari po muna, kinuha po muna niya yung asawa ni Uriah. Bago po niya ipinapatay si Uriah. No, mamaya alamin natin yan, tingnan natin. Ganyan po kasi yung makikita natin na ugali ng mga tao na pangkalahatan o ng karamihan. Sapagkat iyong niwala ng kabuluhan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako kayo magtitindig ng kasamaan laban sa iyo. So ibig sabihin po mga kapatid, ang lesson na makukuha natin dito sa bawat passage, palagi po sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos, sa paggagawa natin ng kasalanan, laging may consequences. Hindi pong wala. Ito po yung consequences eh. Ang sabi po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng propetang si Nathan, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sangbahayan. So yung kasamaan, manggagaling din po sa ano? Sa sarili niyang sangbahayan. Mamaya yan, iisa-isahin. No? Sa iyong mata.
at aking ibibigay sa iyong kapwa. Ano po ang sabi niya rito? Aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata at aking ibibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat na araw na ito. Ibig sabihin, hindi po lihim. Kasi pag sinabing sikat na araw, maliwanag yun. Yung kanyang mga asawa, sisipingan sa sikat na araw, ibig sabihin, hindi lihim, bulgar. Bakit po? Verse 12. Sapagkat iyong ginawa sa lihim, ginawa niya kasi sa lihim eh. Naliligo yung asawa nito ni Uriah eh. Nandoon siya sa bubungan eh. Siyempre, kitang-kita niya, inusisa niya muna yung kanyang alipin. Sino ba yan? Kasi maganda sa paningin eh. Maganda yung kanyang panlabas na kanyo. Sino ba yung babae yan? Ngayon, nung nalaman niya na yung details, pinakuha niya, sinipingan niya. Ibig sabihin, ginawa niya si lihim eh. Wala pa nakakaalam eh. Pero alam na ng Diyos. Dahil nagawa niya na eh. Ang sabi po sa verse 12, sapagkat iyong ginawa sa lihim, ngunit aking gagawin ang mga bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Diba? Mahilig ka maglihim, gumawa ka ng kasalanan sa lihim. No? Kasi pagka ikaw pa lang ang nakakaalam, mga kapatid, eto po, real talk. Pag ikaw pa lang ang nakakaalam ng nalabag mong kasalanan, yan po ba yung lihim o hindi? Lihim pa. Pero alam na ng Diyos kasi nakikita niya eh. Wala namang ano sa Diyos eh, nalilihim na bagay eh. Pero, pag dalawa na kayo nakakaalam, sa tingin mo kaya, yan pa kaya yung magiging lihim. Lalo na kung yung pangalawang nakaalam eh, ang lakas ng wifi, hindi mo na kailangan ng password. Alam mo yung wifi. Di ba? Kinakailangan para makakonek ka, kailangan ng password. Alam nyo ho yung mga chismosa ngayon eh. Hindi mo na kailangan ng password kahit na hindi ka magtatanong, sabihin sa'yo eh. Connect ka kagad. Ano ibig sabihin? Hindi mo na kailangan ng password. Connect ka kagad, di ba? Kaya hindi na magiging lihim. No, mga kapatid? So yung po yung pinangon ng Diyos na kasama. At yan po yung nagkaroon ng kaganapan kay Absalom. No? Yan po yung mababasa natin 21 to 22. Tingnan po natin yung sinabi ng Diyos na ito consequences. Ginawa mo yan ng lihim, magbibigay ako, maglalagay ako ng kasamaan sa iyong sangbahayan. Yung sarili mong anak, yan mismo sisiping sa mga concubines mo, sa mga kabit mo, sa mga asawa mo. Ito po. At sinabi ni Akitopel kay Absalom, sipingan mo ang mga babae ng iyong ama na kanyang iniwan. Kasi yung time na to, mga kapatid ko, for a short time, naghari po ng maikli lang naman na panahon, si Absalom na humalili sa paghahari ni David na kanyang ama. Maikling panahon lang naman. So ito po yung payo ni Akitopel na dati po ito, tagapayo po ng hari na si David. Sabi niya, sipingan mo ang mga babae ng iyong ama na kanyang iniwan na magsipag-ingat ng bahay. Mababalitaan ng buong Israel na ikaw ay nakayayamot sa iyong ama. Kung maggagayo, lalakas ang kamay ng lahat ng nasa iyo. Kasi parang ito, nabahagi yung kaharian eh. Kasi yung iba, kumampi kay Absalom, yung iba, naging loyal pa rin kay David. No? Verse 22, at sa gayoy, kanilang ipinagladlad si Absalom ng isang tolda sa bubungan ng bahay. At sinipingan ni Absalom ang mga babae ng kanyang ama sa paningin ng buong Israel. Naku, ito na. Hindi na hulihin, hayag na. Sa paningin ng buong Israel. Diba meron ng bata sa Biblia? Specific in Leviticus 18. Huwag mong iladadad na sisipingan mo ang asawa ng iyong ama. Yan po yung nangyari dito. Kumbaga sa yung consequences, mga kapatid, yung bunga po ng ginawa niyang kamalian, nanganak ng maraming mga maling pangyayari sa kanyang buhay. Ito po yung pinanggalingan ng lahat ng mga yan eh.
In 2 Samuel chapter 11 verse 1, wag po natin kalilimutan na ang pagkakaiba po ni David sa ibang mga hari, si David po is a warrior king. Ang ibig sabihin ng warrior king, no, siya din ay mandirigma bago siya naging hari. Ang totoo, siya nga po yung pumatay kay Goliath eh. Tama ho ba? Kaya warrior king siya. Pero during this time, na nakikipagdigma po ang bayang Israel sa Ammonites, hindi po siya sumama. Ito na po yun. 11:1 po ng ikalawang Samuel. Nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka na sinugo ni David si Huwab. Si Huwab po, mga kapatid, siya po yung pinaka-general ni King David during his reign. So general po siya, no? Si Huwab. Yan po yung inutusan niya makipagbaka. At ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob ang Saraba. Ngunit si David ay naghihintay sa Jerusalem. Hindi po siya sumama dyan. Meron pong mga time na nung hari na siya, nakikipagdigma pa siya, sumasama siya sa digmaan. At nangyari kinahaponan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay, hari, at mula sa bubungan ay kanya nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae totoong napakagandang masdan. So ibig sabihin, maganda yung babae na to. At ang babae pong ito, mga kapatid, si Bathsheba. No? At nagsugo si David at nagsiyasa tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah? Sino po si Uriah? Si Uriah po ay isang sundalo, soldier, na under po ng leadership ng general po niya na si Huwab. No? Hindi ba ito yung asawa ni Uriah na Hiteo? Verse 4. At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya'y naparoon sa kanya at kanyang sinipingan siya sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan at siya'y bumalik sa kanyang bahay. Mga kapatid na babae, ito lalo po kayo. Alam na alam nyo to. Sa Biblia po, in Old Testament, kapag ka ang babae po kasi nasa panahon po na karumal-dumal siya, ang ibig sabihin, meron po siyang dalaw. No? Meron pong batas ang Israel na kapag doon siya sa panahon ng karumihan, hindi mo siya pwedeng hibing karumal-dumal sa araw na yan. At yan po nakasulat in Leviticus chapter 15 verse 6. Bawal po yan. At ito po, yung time na to, malinis po si Bathsheba sa kanyang karumihan. Anong ibig sabihin pag malinis? Tapos na po yung kanyang mens. At kapag tapos na ang kanyang mens, mga kababaihan, alam na alam niyo yan, fertile ang babae. Tama po ba? Fertile? Tama ho? Sinipingan po ni King David. Fast forward po natin ang istorya. Ito po nangyari. Verse 5, at ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at nagsaysay kay David na nagsabi, ako'y buntis. Alam niyo po, nung malaman po ito ni King David, at lahat po sa atin, ito po nature ng tao. No? Ang nature po ng tao, pag nalaman niya siya na nahulog sa kasalanan, ang number one po na nasa nature ng tao, to cover up the sin. Tama ho ba? Yan ang gusto ng tao. Teka, paano ba ako makakalusot dito? Bisto na ako eh. Parang ito yung dinidinig sa hearing sa Senado. Huli na eh, ayaw pang umamin eh. Hindi mo ba alam na ang sinakyan ninyo ganito, hindi ko po alam eh. Hindi mo man lang tinanong yung ate mo na saan tayo pupunta? Hindi ko po talaga alam kung saan tayo pupunta. Hindi ka man lang ba nagtanong, ang tagal-tagal na ng paglalakbay ninyo sa pangdagat na sasakyan eh. Hindi ka man lang nagtanong, ate, saan tayo pupunta? Diba? Parang ang nature ng tao, pag nakagawa ng mali, ang number one option, to cover up the sin. How? I should cover up my sin. Doon nalaman po ito ni David. Alam niyo, nasa isip niya, sulat kaagad sa kanya general. Ang general niya, no, si Huwag. Huwag, pagbabayin mo rito yung asawa nito. Si
Si Uriah. Siyempre, pag siguro ngayon, pag ganyan, nakauwi na sa digmaan, siyempre, ang gagawin niyan, kung may asawa siya, sumiping. Siyempre, pagka nasipingan po yun ni Uriah, yung si Batseba, cover up na po yun niya. O, hindi sa akin yung anak niya. Siyempre, may asawa yan eh. Di ba? Pinababa niya. So, ito na po. I-pass forward po natin yung dalawa na yan. Pinababa niya. Alam niyo po ang ginawa po ni Uriah? Yung first attempt po ni King David para i-cover up yung sin niya. Hindi po siya bumaba. Lumabas po siya sa bahay ng hari. Alam niyo po kung ano ginawa niya, natulog siya kasama ng mga sundalong bantay ng hari. Nung nagising po yung hari, sabi niya, ano ginagawa niya nito? Pinauwi ko na yan ah. Ano ang katuwiran po ni Uriah na Hitteo? Buhay ka, hari. Buhay ka. Nandoon yung kaba ng tipan. Sa pakikipaglaban, nandoon yung aking Panginoon, nandoon yung aking General na si Huwab, nandoon yung mga kasamahan ko, nakataya yung isang paa nila nasa hukay, na hindi natin alam kung makakabalik ng buhay. Tapos ako gusto mo umuwi ng bahay, magsaya at sumiping sa aking asawa. Buhay ka o hari, hindi ko gagawin yan. Alam nyo, real deal si ano eh. Pag tinignan nyo yung ano, real deal si Uriah para sa akin. Nakikita po siya in spiritual soldier of God. Ito po yung sinulat ni Apostol Pablo, real deal siya para sa akin eh. Kasi ang ganda ng katwiran niya eh. Nasa pingit ng kamatayan yung mga kasamahan ko. Ako ba, hari, bababa ako sa bahay ko, magsasaya ako, maglalasing ako, tapos pag nalasing ako, sisiping ako sa asawa ko. Samantalang sila, ang hirap ng dinaranas. Real deal siya mga kapatid. Ang nakikita ko rito, sana maging katulad natin siya. In spiritual realm, sa paraang, ito pong sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, in Romans 12:15 to 16, ang sabi po niya rito sa mga Kristiyano na nadoon sa dako po sa kongregasyon ng Roma, kayo'y makigala kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Real deal siya. Bakit ako magsasaya? Sila dun eh, yung iba siguro ninenervyos. Yung mga kalaban nila matatapang. Kumbaga sa ano yung pinadala ho sa, di ba kapag ang sundalo, pinadadala sa dako ng Mindanao, mga kalaban ko, puro mga mamamatay tao, mga tausog, mga Muslim na walang awa, pumupugot ng ulo. O hindi mo alam kung makakabalik ka pang buhay. Real deal sa akin. At saka kung makikita nyo yung sinabi ni Uriah, alam nyo, Gentile siya eh. Pero dito, dapat ito makita kay David eh. Gentile saan sa, ang una niya sinabi, nandoon ang kaba ng tipan. The Ark of the Covenant. Meron ho siyang spiritual concern when it comes to the glory of God. Di ba dapat mas makita yan sa Israelitang kagaya po ni King David? Nandoon yung kaba ng tipan. Nandoon si Huwab. Kaya ako po, talagang ano eh, na-amaze ako yung, sabi ko, pag binabasa mo, ang hitik po talaga ng aral na meron ng Old Testament. Hitik po siya sa aral. No, mga kapatid, kaya ang Diyos po is not respecter of a person. Whether you are Jews, whether you are Gentiles, kasi dito po ipinakita, mas concern pa po yung Gentiles eh. Sa Ark of the Covenant, nandun yung Ark of the Covenant. Tapos ako uwi rito, magpapakasaya, magpapakalasing. So hindi po umepekto yun, nilasing na po. Sa second time, nilasing na po niya. Nilasing, dinalasing na po. Binigyan pa ng pagkain ng hari. Ang ginawa na naman po nito ni Uriah, natulog na naman kasama yung mga sundalong bantay hari. So ito na yung second option. Hindi ka umubra sa first option ha. Ng aking cover up. Second option, bago ka umalis, mamunta uli sa digmaan. Ito, may padadala akong sulat sa general ko. Ang laman ho ng sulat, ito. Ilagay mo siya sa pinakamatinding digmaan, yung pinakamatatapang na lalaki. Yung mga kalaban nyo, ilagay niya sa unahan. Para pagka namatay, kalimutan na. Tapos na usapan. Pero hindi ho namatay kasi sinugunan Diyos si Uriah. Sinugunan Diyos si Propeta Nathan kay David. Akala mo alam ko yung style mo, mag-covered up ka. Isa lang ang kasalanan mo, naging dalawa.
pagkaka-cover mo ng kasalanan mo, imbis na isa lang, naging dalawa pa. Diba? Kaya mahirap po, maganda na lang, aminin mo na lang, nagkasala ako. In the end of the story, mga kapatid, kasala. Kung pwede naman gaya ng sinasabi ng mga alagad ng batas na sumuko ka na, taas ang dalawang kamay, sumuko ka na. Pwede naman ganun eh, sumuko na kaagad tayo sa Diyos. Para hindi na ho maging multiplication, imbis na isa lang yung kasalanan mo, in dalawa. No? Ito po yung nangyari. At nangyari sa kinaumagahan, 11:4, sumulat si David ng isang sulat kay Huwab na ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. Siya pa yung nagdala ng sulat na yun, na ang laman pala, magiging kamatayan niya. Kasi di naman niya pwedeng basahin yun eh. Sulat nga ng hari para kay Huwab eh. At ang sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah na pinakaunahan sa mahigpit na pagbabaka. At kayo magsigurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay. Verse 17, at ang mga lalaki nga sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Huwab at nangabuwal ang iba sa bayan at ang mga lingkod ni David. At si Uriah na Hiteyo'y namatay rin. Ito na. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa istoryang ito, yung Book of Psalms po mga kapatid, hindi naman po talaga ito awit eh. This is in the form of prayer ni King David nung pumunta sa kanya si Propeta Nathan. At ito yung makikita natin in the 51 chapter. Ito na po yung ikaw ang lalaking yun. Kumbaga sa ano agad sa utak niya. I am guilty. Parang kumbaga ganun, sabi ni David, guilty ako. Kaya ito po ay awit, Book of Psalms, pero this is in the form of prayer po ni David eh. Tingnan niyo po in the 51 Book of Psalms, ang totoo, ang babasahin ko lang talaga, verse 10. Pero gusto kong basahin sa inyo yung mga simula hanggang makapunta ng verse 10. Ito po. For the director of music, a psalm of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Sabi po niya in verse 1, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before. Kumbaga sa dito po siya dito po siya natauhan, dito po siya ng lambot, dito po niya na-realize kasala ako. Kumbaga, nung dinala po sa kanya yung salaman, nakalimutan ko, ito pala ako. I am a man after God's own image. Nakalimutan ko, ito pala ako. Kumbaga sa malalim na Tagalog, ang tawag po dyan sala. Di ba yung laro na dart? Merong pinakapula, yung pinakamaliit na bilog, doon sa malaking bilog. Tawag po doon bullseye. Nung nag-hit ka po ng araw, labas po sa bilog, andito po sa labas, ang tawag po doon sala. Sumala ka, sala ka. Ganun po yung nangyari kay King David. At ito po yung laman niyang kanyang panalangin. Kaya pag ipa-fast forward mo, in verse 10, ang sabi po ni King David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dapat po ganyan po tayo pag nagkakasala. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Magbago ka sa akin ng matuwid na espiritu sa loob. Kaya nga po ang naging tugon po dyan ni Nathan, inalis din naman ng Diyos ang iyong kasalanan. Sabi po in 12, inalis din naman ng Diyos ang iyong kasalanan. Kaya pag tinanong po ninyo yung mga Bible scholar, mga kapatid, di ba nung inalis po dito na po ako magtatapos, nung inalis po, pero babasahin ko lang yung ilang lyrics. Nung inalis po si King Saul para po maghari, mga kapatid ko, ito po yung sinabi po niya kay Saul ng propet ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan din. But now thy
kingdom shall not continue. Sinabi po niya ito kay Saul. Kasi hindi mo ginawa, sabi ko, huwag kang manghinayang sa kanilang asno, sa kanilang tupa, sa kanilang baka. Ang mga sanggol, mula sa mga sanggol, sa matatanda, lahat patayin mo. Huwag kang manghinayang. Yan ang hinayang po siya kay Agag, saka doon sa mga matatabang ayaw. Kaya sabi niya, hindi na mag-continue yung kingdom mo. But now thy kingdom shall not continue. Jehovah hath sought him, a man after his own heart. Sabi niya, humahanap ang Diyos ng lalaking malapit sa kanyang puso. And Jehovah hath appointed him to be prince over his people, because thou not kept which God commanded thee. Hindi mo kasi sinunod eh. Eh sino po yun? Sa pangangaral po ni Apostol Pablo, mga kapatid, in the book of Acts, yung second po na sinulat na volume ni Lucas. Kasi yung first volume, Book of Luke. Ito po yung second volume, Book of Acts. Si Lucas din ang sumulat. Nung mangaral po si Apostol Pablo, ano po sabi niya? After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Sino po si David? A man after God's own heart. And he will do everything I want him to do. No, mga kapatid. Bagamat si David ay nakagawa ng dalawang kasalanan, tinatawag pa rin po siyang a man after God's own heart. Ano pong lesson po ng kanta pong ito ni Michael Jackson? Tingnan niyo po yung first chorus po niya, nung laman ng kanta niya, ang sabi po niya rin, ang ganda eh, na dapat po i-apply din po natin yung kantang ito sa ating mga sarili. Instead, sabi po niya, I'm gonna make a change for once in my life. I'm gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Tapos yung chorus, mga kapatid, ang sabi niya, I'm starting with the man in the mirror. Kung meron man tayong dapat simulan, we must start in our own self. Kasi alam niyo, nature ng mga tao ngayon, turuan ng turuan. Ito kasi, yung first fall of man nga, nagturuan na kagad. Sabi ni Adam, ito kasi Panginoon binigay mong babae sa akin eh. Sabi naman ng babae, ito po kasi nga ahas eh. Yung ahas, wala nang maituro. Di ba? Puro turuan. Ito yung pinakamagandang aral nito eh. Kung meron dapat simulan, sabi niya, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking po, may close parenthesis. Sabi niya, and no message could be any clearer. Wala na daw mensaheng napakalinaw kaysa sa mensaheng ito. If you want to make the world a better place, kung gusto daw natin ang mundong ito, maging mabuting mundo, take a look at yourself and then make a change. Wow. Diba? So biblical. Take a look in ourselves and then make a change. Kung gusto daw natin na gumanda ang mundong ito, yun yung lyrics. Yun yung chorus ng kanta ni Michael Jackson. Doon ko hinango. Di ba tama naman yun? Kasi kesa punahin mo ng punahin ang muta ng iyong kapwa na hindi mo nakikita, meron palang troso na nababara sa iyong mata. Di ba? Kung meron man tayong dapat simula na hindi pa huli, sa ating mga sarili. Sabi po ng chorus ng kanta. Kung gusto raw nating maging mabuti ang mundong ito na ating ginagalawan, tingnan daw natin ang ating mga sarili. Doon tayo magsimula and then make a change. Sa paano paraan? Yung Word of God na napapakinggan natin, magpatuloy tayo ron at gawin natin yun, i-apply natin yun. Wag po tayo makontentong maging mahulog sa pagkakamali ni David. Na ano po, nakalimutan niya sa isang pagkakataon ng buhay niya na manalamin na siya po pala is a man created in after God's image and likeness. Huwag po natin kalimutan yun. Meron pa po tayong pagkakataon para manalamin. At each one of us is the man in the mirror. Maraming salamat po sa magandang.